Iniwan ako ng toxic kong girlfriend pero mahal ko pa rin siya. Dapat pa ba akong maghabol sa kanya? Hi Ate Ann, itago mo na lang ako sa pangalang Achilles. I have an ex-girlfriend of 10 months, Ate Ann. We're super toxic to the point na konting away, lagi na lang siyang nakikipaghiwalay. Aminado naman akong may mga nagawa akong masama, like pagde-delete ng messages no, kasi natakot ako na baka magalit siya. Which is a red flag, pero ayun po yung mga araw na bago pa lang kami. And naiintindihan ko na ilang beses niya na ako gustong hiwalayan. Pero syempre hindi ako sumuko hanggat hindi ko nakukuha kapatawaran niya. And dahil doon, sa 10 months na relasyon namin, walang buwan na hindi siya nakikipag-break sa akin. Nag-a-update ako sa kanya noon about sa nangyayari sa klase namin ganon. And nagagalit siya kapag may nakukwento akong babae, kahit kaklase ko pa. Super toxic po namin. Kailangan updated kami lagi sa mga ginagawa or kung sino kinakausap. And hindi ako magmamalinis kasi ganon din naman ako sa kanya. So ayun na nga Ate Ann, nung nabanggit ko ang name ng girl, since tinanong niya, nagalit siya sa akin dahil bakit daw alam ko full name. She was so mad that time kasi baka daw ini-stalk ko. So I talked to her sa bahay nila. Pero wala, hindi niya ako pinapansin. Pinagtatabuyan niya ako. But then later on, na-realize niya na may mali siya kasi. Kaya sinabi ko yung full name kasi ayon kung nakalagay sa GC namin. Our president had a long name kasi na pwedeng paikliin. And kung maikli ang ine-expect niya, but iba na sabi ko. Then yung na-realize niya na mali siya, hindi man lang siya nag-sorry nun. I begged for her forgiveness, even though I didn't do anything wrong, but we moved on. And we're okay na. I don't know, pero after a week, first day of October, okay pa kami nung umaga. Magsisimba pa nga po sana kami. But all of a sudden, she came up to me and asked, why is the girl is on my search list? Like she's so furious that time 8 and aminado akong nagmukha akong cheater nun. Dahil para akong nahuli, pero dinedenay ko. Pero Ate Ann, nakakatilutang pa ako that time nung tinanong niya ako. So I was really clueless, but of course, nag-investigate ako and I proved it to her kung bakit nandoon ang babaeng yon sa search list ko. Nandoon po yon dahil nakaligtaan ko nung time na nang unfriend ako ng girl for her sa Facebook ko. Nakaligtaan ko po yun din nakita niya sa search list. Pinatunayan ko po at may mga screenshot pa ako nung date kung kailan ko in-unfriend. Pero wala, hindi siya naniwala. Instead, she said things that would break my heart. Saying things like, deserve mong madam, and sana ginawa ko na lang si Marcos. Wala kang kwenta, and puro mura. I was so mad when I received that from her. Lalong-lalo na nung sinabi niya, na sana ginawa ko na lang si Marcos. Sobra yung ginawa niya noon to the point na hindi ko na kinaya. Dati natitiis ko pa kahit magmukha akong tangad. Okay lang, kahit minumura niya ako, okay lang yon. Pero nung sinabi niya na nagsisisi siya dahil pinili niya ako kesa kay Marcos, hindi ko na kinaya. That's why I did things that will hurt her too. I entertained the girl. And of course, later on, I regret it. So I tried fixing things with her, but I was too late. Marami na siyang nakakausap, na sigurado ako mga nag-aabang na sa kanya dati pa. But I ignored it and still begged for her to come back to me. Pero Ate Ann, alam mo kung ano yung nakakaga? Yung sinabi niyang kasalanan ko kung bakit tuluyan kami nag-break. Dahil nag-entertain daw ako, and what I did is cheating. She called it cheating kahit nakaka-break lang namin nung ginawa kong mag-entertain. Micro-cheating daw kasi nag-entertain ako agad pagka-break namin. Pero Ate Ann, nung binring up ko sa kanya yung mga pinagsasabi niya sa akin, alam niyo po ano sinabi niya? Deserve mo yon. There in that moment, I lost the will to fight for her, Ate Ann. Mahal na mahal ko siya, until now. Gusto kong malaman kung mali ko ba talaga. Ako ba talaga may kasalanan kung ba't natapos yung almost 11 months naming relasyon.